radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Mga kaibigan at mga kapatid, mga magulang, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Mga kaibigan at mga kapatid, ang araw po natin ngayon, siyempre, araw na linggo sa buwan ng Abril, no? It's 28, no? Ika-28 sa buwan ng Abril, 2013. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, last Sunday, napag-usapan natin ang tungkol sa intercession of saints. Tinalakay natin ang paksa tungkol sa sandali. Tungkol sa iisang tagapamagitan o one mediator. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na pinaniniwalaan ang ating pananampalatayang Katoliko sa mga kapatid natin, especially sa mga hindi Katoliko na ngayon, itong tungkol sa turo na iisa lang ang tagapamagitan, ay iyon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tinalakay natin last Sunday, nakaraang linggo, at ngayon naman, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga imahe o mga ribulto. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, ang tungkol sa imahe at sa tagapamagitan, parang partner na topiko yon, mga kaibigan, mga kapatid, di ba? Ang mga naunang issues about Catholic faith na hanggang ngayon hindi pa nauunawaan sa ating mga kapatid na hindi Katoliko, at yung iba naman mga Katoliko pero na-influensya sa pananampalataya ng iba, no? Ang mga hindi Katoliko.
So marami na sa kanila ngayon ang nagdududa na itong mga katuruan natin. Halimbawa, no, tungkol sa mga imahe at tagapamagitan. Nagdududa sila. So ang ating palatuntunan nakapokus kasi, nakasentro kasi sa apologetics o sa mga paliwanag sa ating pananampalatayang Katoliko. So ito ngayon ang ating pag-usapan. By the way, hindi pa ako nagpakilala sa inyo, especially sa mga bagong listeners natin. Ito po ang kapatid na Shelbert Tondoyano Sr., no? Alias Veritas. Okay, ang ating format, no, na mga 3 Sundays na siguro, na bago na ang ating format, mga kaibigan at mga kapatid. Ang unang kalahating oras ginugugol natin o ginamit natin ang tungkol sa kung ano ang paksa natin, mga kaibigan at mga kapatid. Talakayan natin ang paksa natin at ang natitirang kalahating oras sa ating palatuntunan from 12:30 to 1 ating gagamitin, no? Ang mga oras na yan o ang mga minuto na yan sa mga katanungan ninyo. So sa ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, makinig muna kayo, wag muna kayong mag-text. By the way, no, mga kaibigan, mga kapatid, last Sunday, kung natandaan ninyo, merong background tayo na parang ringtone yun sa cellphone, no? Meron palang tumawag na gustong magtanong sa pamamagitan ng call o audio. But as of now, mga kaibigan, mga kapatid, no, paalala lang sa inyo, mga nakikinig ngayon, wala pa tayong right, no, wala pa tayong patnugot sa ating palatuntunan na tatanggap tayo ng mga live call, no. So sa ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, mga magulang, kung magtanong kayo sa pamamagitan lang ng text message. So uulitin natin ang ating numero, ang bagong numero natin sa cellphone. Kung magtanong kayo, nakaglow po tayo, 0906-335-6161. Ating uulitin, 0906-335-6161. Yan ang ating numero sa ating palatuntunan. Ulitin natin, huwag muna kayong magti-text. Huwag muna kayong magtanong sa mga oras na ito. Hintayin ninyo ang 12:30, no? Kung mag-alas 12:30 na, saka na kayo magti-text sa ating palatuntunan, no? Kung ano ang inyong tanong. At advice ko lang sa inyo na sa salitang Tagalog lang, no, kung pwede. Dahil sinabi ko na sa inyo, ang ating palatuntunan ginawa nating isa sa mga national programs, no, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil ang ating palatuntunan ay i-upload natin ito sa internet at saka naka-live stream po tayo, no, sa ating palatuntunan ngayon. So ang target natin, hindi lang tayong mga Bisaya, no, kundi pati ng ating mga kapatid na mga Tagalog, makaintindi sila sa ating mga tatalakayan natin sa ating palatuntunan. Okay, no, mga kaibigan at mga kapatid, hindi ko alam o I don't know kung itong nasa isip ko ngayon na gusto kong isalaysay o ipaabot sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, kung ganun ba din ang nasa isip ninyo ngayon. Dahil, mga kaibigan at mga kapatid, kung pag-usapan ang tungkol sa issue, tungkol sa mga imahe o mga larawan, merong mga kapatid natin na ang kanilang damdamin o ang kanilang
o shall we say, sabihin natin na ang nasa isip nila o even no? Kahit na ako, mga kaibigan, mga kapatid, naranasan ko rin itong damdamin na ito o nasa kung ano ang nasa isip natin kung ang pag-usapan na ay tungkol sa mga larawan o imahe, mga kaibigan, mga kapatid. Pag sinabing mga imaheng Katoliko o mga ribultong Katoliko, diretso agad, mga kaibigan, mga kapatid, na ang damdamin ko ay yung tinuro ng mga hindi Katoliko na basta imahe sa mga Katoliko ay yun ay Diyos-Diyusan. O yung sinabi ng Biblia na bawal na gagawa tayo ng mga imahe na mga Diyos-Diyusan. Klarong-klaro kasi, it's very clear, no, mga kaibigan, mga kapatid. Halimbawa, kung babasahin natin ang aklat ng Exodo sa Kapitulo 20, versikulo 4 at 5, pinagbabawal po sa mga talatang yon ang paggawa ng mga imahe o mga ribulto kahit na anong itsura. Ipinagbabawal ang paggawa ng mga imahe o ribulto, no? Sa verse 4 and 5, no, sa Exodus 20, no, chapter 20, mga kaibigan at mga kapatid. At kung tingnan natin sa mga relihiyon ngayon, wala namang ibang relihiyon na ang daming mga imahe na ginawa o mga ribulto. Ito lang ating simbahang Katoliko na merong mga imahe. So, sabi nila, ang mga Katoliko ay may maraming mga Diyos. Linalabag ang turo ng Biblia na iisa lang ang Diyos na nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. Yung mga imahe na linuhuran na mga larawan, yun ay mga Diyos-Diyos. So, pag ang sinabi, kung sasabihin natin na mga ribulto at imahe, talagang ang pinupuntarya sa mga kaibigan at mga kapatid na hindi mga Katoliko, yon ang titirahin nila tayo sa maling mga gawain ba sa pananampalataya na tayo mga Katoliko ay ang natamaan sa pagbabawal ng Diyos na nakasulat sa mga talatang yon, mga kaibigan at mga kapatid. Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 at 5. Mga kaibigan at mga kapatid, dapat kayong mga nakikinig ngayon, para hindi tayo malito o makatanggap ng mga maling aral, mga kaibigan at mga kapatid, advice ko sa inyo, basahin ninyo ang Biblia. Basahin ninyo ang Biblia. Dahil ang simbahang Katoliko, kung meron mang mga imahe at mga ribulto, hindi po ito magkaganon kung wala pong basihan. Ibig po nating sabihin, kung meron man tayong mga larawan sa simbahang Katoliko, iyon din ay dahil kung babasahin natin ang Biblia, nandyan din sa Biblia. Meron tayong basihan kung meron tayong mga imahe at mga larawan. Dahil ang Biblia mismo, kung babasahin natin, may mga talata ng Biblia na ang paggawa ng mga imahe ay hindi masama. Na ngayon, baka ang nasa isip ninyo ay parang contradiction yon, veritas. Kanina sinabi mo ipinagbabawal ng Diyos dyan sa Biblia ang paggawa ng larawan. Pero sabi mo ngayon, may mga talata naman na may instruction ang may kapal o ang Diyos na gagawa tayo ng mga imahe o mga ribulto.
Halimbawa mga kaibigan at mga kapatid, ang Exodo Kapitulo 25, no, versikulo 17 hanggang 22. Babasahin niyo sa Biblia ninyo. Kung nagbasa kayo ng Biblia at saka halos memoryado ninyo ang Biblia, talagang kung basahin ninyo ang talata na yon, ang Diyos sa langit, sinugo niya si Moises, nag-instruct siya, sinabihan niya si Moises na gagawa siya ng mga imahe ng keruben. Pinagawa si Moises ng larawan ng isang keruben o anghel. Dalawang keruben o dalawang anghel. Larawan yon mga kaibigan at mga kapatid. Ginagawa ni Moises ang dalawang larawan ng anghel o keruben sa ano ba yon? Yung sa Old Covenant pa, yung Old Ark of the Covenant sa itaas, doon niya ginawa ang dalawang larawan, ribulto ng keruben. At kung itagad natin ang versikulo 22 sa Exodo Kapitulo 25, mga kaibigan at mga kapatid, mas mabuti siguro kung meron kayong Biblia dyan, basahin ninyo. Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22. Ang versikulo 22, may sinabi ang Diyos na nagpahiwatig na ang kanyang presence o ang kanyang presensya, mga kaibigan at mga kapatid, ay nandun sa itaas ng Old Ark of the Covenant. Old Ark of the Covenant, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ng Diyos na doon siya makipag-usap, na ibig sabihin ang kanyang presensya ay nandun sa itaas ng Ark o Old Ark of the Covenant na may dalawang larawan ng keruben. So kung tingnan natin, ganoon pala, ang presensya ng Diyos ay nandun sa Old Ark of the Covenant. Matandang ark, no, mga kaibigan at mga kapatid, na kung atin namang alamin kung ano ang nandun sa Old Ark of the Covenant, sa loob, ano ba ang nasa loob ng Old Ark of the Covenant? Ay yung dalawang bato, no? Dalawang stones na doon nakasulat ang 10 Commandments, mga salita ng Diyos. 10 utos, doon nakasulat ang 10 utos ng Diyos. So, linagay yon sa loob ng Old Ark of the Covenant. At sa itaas, yon, yung pinagawang dalawang larawan. At alam ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, na yon ay pinoprosesyon nila. Pinawakan, pinoprosesyon nila yung Old Ark of the Covenant na may imahe. At kung meron silang hihingin sa Diyos, parang ginawa nilang talagang symbol of the presence of God, yung Old Ark of the Covenant, mga kaibigan at mga kapatid. Kung baga, kung sumasamba sila sa Diyos, ang kaharap nila ay yung Old Ark of the Covenant na may imahe. Dahil ang presensya ng Diyos ay nandun. Pero hindi ibig sabihin ang Diyos ay yung imahe. Hindi. Magkaiba po ang imahe at saka ang Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, ang turong Katoliko tungkol sa mga imahe, kung meron mang mga talata na ang Diyos ay nagbabawal sa paggawa ng imahe, depende po yon sa kung ano ang nasa isip natin o kung ano ang rason natin bakit ginawa natin ang mga ito.
It's very clear naman mga kaibigan at mga kapatid, nasa pag-intindi lang po ito. Hindi po magkasalungat ang sinabi natin na ang Biblia, meron tayong mababasa na ang Diyos ay nagpagawa ng mga imahe at tribulto, at kung meron naman tayong mabasa, kagaya sa binabanggit natin kanina sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5, na ang Diyos ay nagbabawal sa paggawa ng imahe. Parang kontradiksyon kung ganun lang ang iisipin natin. Kung hindi natin intindihin kung ano ang ibig sabihin sa pagbabawal niya sa mga larawan at kung ano naman ang ibig sabihin niya sa paggawa. Depende po kasi yon sa kanang reason o sa dahilan. Kagaya yon for example sa iyong pagbabawal sa yung married life, mga kaibigan at mga kapatid, yung hindi tayo mag-aasawa. Dalawa po kasing uri yan. Merong pagbabawal sa pag-aasawa na yung sinabi ni Apostol Pablo na turo ng demonyo. Yung mababasa natin sa 1 Timothy 4 na si San Pablo ay nagsasabi na may aral ng demonyo na pagbabawal sa pag-aasawa. Pagbabawal sa pag-aasawa dahil mali daw yung pag-aasawa. Evil daw yon. Masama daw yung pag-aasawa, kaya pinagbawalan ang lahat sa pag-aasawa. Na kung ating tingnan sa history, ang ibig sabihin ni San Pablo na natamaan sa sinabi niya ay yung mga Gnostics, mga Gnosticos na nagtuturo na masama ang pag-aasawa, kaya ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Yun ang pagbabawal sa pag-aasawa na aral ng demonyo. Pero hindi lahat na pagbabawal sa pag-aasawa ay yung sinabi natin na aral ng demonyo, dahil merong aral mismo ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa discipline o disiplina na hindi rin pag-aasawa. Saan ba yon? Saan ba yon mababasa sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid? Well, tingnan niyo ang Biblia niyo o basahin niyo ang nakasulat sa Matthew Kapitulo 19, versikulo 12. Sinabi ng Panginoon diyan na meron talagang hindi mag-aasawa na ang rason ay for the kingdom of God. Hindi pag-aasawa na ang rason ay for the kingdom of God, hindi yon aral ng demonyo. So, dalawang klase o dalawang uri ang hindi pag-aasawa. Totoo na may hindi pag-aasawa na aral ng demonyo. Ano ba ang rason? Ay, pinagbawalan tayo sa pag-aasawa dahil tinuturo na ang pag-aasawa ay masama. At hindi lang ang mga pare o hindi lang mga lalaki lang ang binawalan, mga kaibigan at mga kapatid, kundi ang lahat, babae man o malalaki, ay binawalan sa pag-aasawa. Yun ay aral ng demonyo. Pero yung hindi tayo mag-aasawa, na ang reason, ang dahilan ay para makafocus tayo sa pagsilbi sa Panginoon, ay hindi po yun aral ng demonyo, mga kaibigan at mga kapatid. Kung naalala ninyo, especially sa mga nagbabasa talaga ng Biblia, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 30 to 38, may sinabi po si San Pablo na maganda man ang pag-asawa, pero kung maglingkod tayo sa Diyos, mas mabuti na hindi tayo mag-asawa. So, kaya nga, merong turo ang simbahan tungkol sa discipline. Hindi po doktrina ito, dahil ang hindi pag-asawa ay hindi doktrina. Discipline lang po ito. Turo tungkol sa disiplina na mas maganda na kung magpare tayo, single tayo. Like sa ating Panginoong Hesukristo, di ba?
at San Pablo na hindi sila nag-aasawa sa paglingkod nila sa Diyos. Bilang ministro ng Diyos, mas mabuti na hindi tayo single tayo, hindi tayo double. Mga kaibigan, mga kapatid. Dahil dalawa kasi ang iisipin natin. Di ba? Ang ating pamilya at yung malaking pamilya ng Diyos, ang simbahan. So, talagang ma-divided po. So, bakit binanggit natin ito, mga kaibigan? Dahil yon ang halimbawa na pag sinabing may aral ng demonyo na hindi pag-aasawa, hindi nagtapos ng ganyanan lang, mga kaibigan at mga kapatid, na wala ng hindi pag-aasawa na aral mismo ni Kristo. Yung sa Matthew 19:12 na may hindi pag-aasawa na hindi aral ng demonyo, kundi aral mismo ng Diyos, aral ni Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Uulitin ko, Matthew 19 verse 12. Ganon rin ang tungkol sa mga imahe at tribulto. May tama na paggawa ng mga imahe at tribulto at meron namang masama. Ang masama sa paggawa ng ribulto, kung babasahin niyo yung verse 3 sa Exodo Kapitulo 20, yung sinabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahe na gawin ninyong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kung maglingkod tayo sa Diyos, dapat siya lang, wala nang iba. So kung gawin nating Diyos ang mga larawan o mga ribulto, ay yon ay paggawa na ng Diyos-Diyusan, ng ibang mga Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So masama po yon, no? Hindi po yon tama na ang mga larawan ay gawin nating mga Diyos. Yun ang masama sa larawan. Gagawa tayo ng larawan o ribulto na ang nasa isip natin, ginagawa natin ito para sambahin bilang Diyos. Yun ang masama sa imahe at ribulto. Pero kung gagawa lang tayo ng imahe at ribulto, hindi lang natin sambahin itong mga bagay na ito bilang Diyos, re-respeto lang natin yung tinatawag natin sa turo ng simbahan na veneration, no? Na nag-venerate lang tayo sa mga imaheng na ito o nirespeto lang natin dahil ang may-ari sa mga ribulto o larawang ito ay yung mga taong mabubuti, ay yung mga santo. Hindi po ito pinagbabawal, mga kaibigan, mga kapatid. So, dalawang klase, no? Katulad sa sinabi natin na may hindi pag-aasawa na aral ng demonyo, meron ding hindi pag-aasawa na hindi aral ng demonyo, kundi aral mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Nandun sa Matthew 19 verse 12 natin mababasa yan. So, ang tungkol naman sa larawan, kung gagawa tayo ng larawan na ang nasa isip natin ay gagawin nating mga ibang Diyos ang mga imaheng ito o mga ribultong ito, ang resulta po ay Diyos-Diyusan na. Pagsamba na ng mga Diyos-Diyusan. So, hindi po tama yon. Pero gagawa tayo ng larawan bilang simbolo lang sa presence of God, hindi po masama ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ang dami pong mga sita sa Biblia, no? Lapit na sa oras ng question and answer portion natin, kaya magpipick up na lang tayo ng ilang mga bersikulo bilang karagdagang patunay na hindi talaga ipinagbabawal ang mga larawan kung nasa tama lang na purpose o dahilan, mga kaibigan, mga kapatid. So, depende yon sa dahilan natin. At saka ang aral na Katoliko ay hindi po nagtuturo na yung mga imahe ay mga Diyos. So, kaya hindi Diyos-Diyusan ang mga larawang Katoliko. Kung babasahin natin ang Biblia, ang mga tao na nagagalit ang Diyos sa kanila dahil iba ang tingin nila sa larawan. Ang larawan, ginagawa nilang Diyos. Ang mga ribulto mismo ay ginagawa ng Diyos, kaya nagagalit ang Diyos sa kanila. Hindi po tama yon, dahil ang Diyos ay hindi gawa ng tao. At kung i-compare natin
ang turong Katoliko sa kanila, ay hindi po magaya natin ang turong Katoliko dahil ang ating mga kaparian ay wala pong turo na ang mga imahe natin ay marami o ang mga Diyos natin ay marami, ay yung mga larawan at tribulto. Mga kaibigan at mga kapatid, especially sa mga nakikinig ngayon na hindi mga Katoliko, na noon Katoliko sila at napaniwala sila sa mga ibang pastor at ministro na iwanan ang Katoliko dahil yung mga larawan sa Katoliko ay Diyos-Diyusan. Napaniwala man kayo sa kanila, ang tanong ko sa inyo, sa Katoliko pa kayo noon, tinuruan ba kayo ng mga pare na yung larawan ni Mama Mary, larawan ng mga santo ay mga Diyos yun? Para masabi natin mga Diyos-Diyusan? Hindi mga kaibigan, mga kapatid, dahil yung Diyos-Diyusan kasi, yung mga bagay-bagay na ginawa nating Diyos, pero hindi tunay na Diyos. Sama sa katulad sa pagsasabi natin na doktor-doktor, laro-laruan, bakit dinodoble natin laro-laruan dahil hindi tunay ang sinusumbuluhan ng laruan na yon. O ang laruan ay simbolo lang sa tunay, no? Mga kaibigan at mga kapatid, no? At yung doktor-doktor naman, doktor-doktoran, eh, hindi totoong doktor. Yung Diyos-Diyusan naman, yung iniisip natin na Diyos, pero hindi totoong Diyos. Yun ang Diyos-Diyusan. Pero yung mga ribulto at mga larawan ng Katoliko, eh, hindi yun tinuro ng mga pare na Diyos yun. Kaya hindi Diyos-Diyusan. Dahil pag sinabing larawan at tribulto, sasabihin natin agad na Diyos-Diyusan na ito. How about yung mga images natin sa bahay? Yung mga pictures natin. Diyos-Diyusan na ba yun? Hindi. Dahil hindi natin ginawang Diyos. So, nasa paggamit lang po ito mga kaibigan, mga kapatid. Kung ginagawa nating Diyos ang mga imahe o ang ating damdamin sa mga bagay na ito ay equal na sa ating damdamin sa pagsamba sa Diyos, ay hindi, ito ay masama na. Pero kailanman ang simbahang Katoliko ay hindi nagtuturo na ang mga imahe natin ay Diyos. Kaya hindi Diyos-Diyusan ang ating mga larawan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, may tanong ako sa inyo, especially sa mga hindi Katoliko. Ang mga imaheng Katoliko katulad sa mga santo like San Vicente Ferrer, larawan ni Mother Mary, larawan sa mga santo, meron bang talata ng Biblia na nag-specify yung letra por letra na binabanggit o mababasa natin na ipinagbabawal ito? Ipinagbabawal ba ang paggawa sa larawan ni Mama Mary? Wala po tayong nabasa. Ipinagbabawal ba ang paggawa sa mga larawan ng mga santo? Yung lahat-lahat ng mga larawan ng mga santo. Wala po tayong mababasa ng ganon, mga kaibigan at mga kapatid. Pero, ano ba ang ehemplo o yung mga examples, no, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga imahe at tribulto na klarong-klaro na ipinagbabawal sa loob ng Biblia? Ay yung larawan sa mga Diyos-Diyusan. Katulad sa imahe o larawan ni Baal. Larawan ni Baal, Diana, Astaroth. Yung mga ginawang Diyos ng mga tao noon. Ay nagagalit ang Diyos sa kanila dahil hindi po tama yun na gawing Diyos ang mga larawan. Pero larawan ng mga santo at mga kiruben, hindi po ipinagbabawal, mga kaibigan, mga kapatid. So kung merong mga ministro, pastor, magtuturo na yung mga larawan natin sa Katoliko, mga Diyos-Diyusan, aral tao lang yun, mga kaibigan, mga kapatid. Turo ng tao lang yun dahil si Kristo at mga apostol, at kung babasahin natin ang Biblia, hindi po tayo makabasa ng ganon, mga kaibigan, mga kapatid. So dapat specific tayo. So kung inaakusahan tayo na ang ating mga larawan ay Diyos-Diyusan, tanungin natin sila, Pastor, ministro,
mayroon bang talata ng Biblia na yung larawan ng mga santo ay Diyos-Diyosan? Wala mga kaibigan, mga kapatid. Baka ang babasahin nila yung hindi specific, yung may mata pero hindi makakita, o may paa pero hindi makalakad. Hindi naman yon specific na larawan sa mga santo. Ang ibig sabihin sa talatang yon, kung yon ang gagamitin nila, ay yung mga larawan na ginawang Diyos. Ginawang Diyos na ang resulta ay Diyos-Diyosan na itong mga larawan na ito, kaya masama ito. Katulad for example, larawan ni Mama Mary. Kung tinuruan tayo ng mga pare na Diyos ang rebulto ni Mama Mary o larawan ni Mama Mary, hindi tayo makaiwas sa pagsasabi na ay Diyos-Diyosan yan. Hindi po tama yan. Larawan sa mga santo, gagawin nating Diyos. Diyos-Diyosan na yan. Masama yan, yun. Hindi tayo iiwas kung ganon ang turo ng ating mga pari at obispo. Pero kailanman, walang turo ang simbahang Katoliko na ang ating mga imahe ay Diyos. So, hindi Diyos-Diyosan ang ating mga larawan. At kung tungkol naman sa pagluhod, by the way mga kaibigan at mga kapatid, I'm sorry na 12:35 na, so tatanggap na tayo ng mga katanungan ninyo. Mga kaibigan, mga kapatid, naubusan ako ng oras sa mga paliwanag natin sa ating paksa ngayon, pero siguro ang mga tanong ninyo sa cellphone, nandoon na rin natin na isalaysay pa, sasabihin ng iba pang mga explanation natin sa mga question ninyo sa text. Okay, magandang hapon po. Ito po ba ang numero ng DXDR? Hindi pala tanong ito. Kaibigan, hindi po ito numero ng istasyon, no? Sarili po nating numero ito. Hindi natin ginamit ang isa istasyon. Dahil unang-una, hindi po tayo wala po tayong paintulot, at saka hindi po tayo nag-ask ng permission sa istasyon, at saka iba po kasi ang palatuntunan natin sa ibang mga palatuntunan dito sa RMN Dipolog. Religious po ito at saka private, no? So iba ang ating palatuntunan, iba po ang arrangement sa ating palatuntunan dito. Kaya nag-decide tayo na hindi natin gagamitin ang cellphone ng istasyon, ng station. Ang sariling number po natin ang ginamit. So, yan, no? Personal number natin ito. So, yun. Kaibigan, no? Na nagtanong. Okay, so wala pang tanong dito tungkol sa paksa natin. So, ang gagawin natin, ituloy natin ang iba pa mga paliwanag natin. At saka kung merong mag-text na ang sinasabi ay katanungan, yun ang prioritize natin, dahil nandito na tayo sa oras na talagang i-entertain natin ang mga katanungan ninyo. Mga kaibigan, mga kapatid, siguro na tandaan ninyo o naalala ninyo na noon sinabi natin, sa program natin na Bisaya, na medyo may kaibahan po ang turo ngayon sa ibang mga hindi Katoliko.
Iwan ko sa relihiyon ninyo ngayon, kung hindi kayo Katoliko, kung ganito na ba ang turo sa mga ministro ninyo o sa mga pastor ninyo. Dahil noon kasi, talagang turo nila na bawal talaga ang paggawa ng larawan sa loob ng simbahan o sa ating pananampalataya. Pero, nang ang simbahang Katoliko o yung mga Katoliko na nag-aaral ng apologetics, nag-aaral ng Biblia, nagbigay liwanag o sumasagot sa mga issue tungkol sa mga imahe at tribulto, binabasa ang mga talata ng Biblia bilang support o suporta na hindi talaga masama ang paggawa ng mga imahen dahil mismo sa Biblia mababasa maraming mga bersikulo ng Biblia na ang Diyos ay nagpagawa ng mga imahe at tribulto. Ngayon, binago nila ang kanilang turo. Sabi nila, hindi naman masama ang paggawa ng imahe at tribulto basta hindi lang ito luluhuran. Ating uulitin mga kaibigan, mga kapatid. Ganito na ang turo nila. Iwan ko sa mga ministro at pastor ninyo kung ganito na ba ang turo. Hindi masama daw ang paggawa ng ribulto at larawan kung hindi lang luluhuran. So, ang problema ngayon ay hindi ang paggawa, kundi nasa kung paano natin ititreat ito, kung paano natin gagamitin ang imahe at ribulto. So, nagagandahan tayo sa ibang ihip ng hangin nila ngayon. Dahil noon, sabi nila, masama talaga ang paggawa ng imahen. Pero ngayon, dahil may mga talata ng Biblia na prueba natin mga Katoliko na ang Diyos mismo ay nagpagawa ng mga larawan at tribulto, ay iniba na naman nila. Hindi masama daw ang paggawa ng mga imahen at tribulto basta hindi lang luluhuran ito. So, ang problema ngayon ay hindi na ang paggawa, kundi ang pagluhod. Meaning, kung luluhod tayo sa harap ng larawan, iyon na daw ang masama. Ginawa na daw nating Diyos-Diyosan ang imahen kung luhuran natin. So, tayo mga Katoliko, sabi nila, lumuluhod tayo sa harap ng mga ribulto at larawan. So, talagang natamaan tayo sa sinabi ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Pero ano ba ang sagot natin? Ano ba ang ating paliwanag dyan, mga kaibigan at mga kapatid? Well, simple lang. Kung pag-usapan natin ang tungkol sa pagsamba, pagluhod, hindi naman lahat na pagluhod na ang linuhuran natin o yung nasa harap natin sa pagluhod natin, ginawa na nating Diyos o ang damdamin natin sa harap ng larawan o ribulto ay bilang Diyos na. Hindi naman lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Now, may halimbawa ako sa inyo. Sa talatang Acts of the Apostles, mga kaibigan, mga kapatid. Tingnan ninyo ang Biblia ninyo. Sa Aklat ng Gawa o Acts of the Apostles, chapter 16, verse 29 and 30. Basahin ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Acts chapter 16, verse 29 at 30. No? Basahin ninyo na si Paul at Silas ay niluhuran. Tandaan ninyo, si San Pablo at Silas, no? Si Paul at Silas ay linuhuran. Anong klaseng luhod yun? Pagsamba ba yun bilang Diyos? Hindi. Dahil yung lumuluhod sa harap ni Pablo at Silas ay hindi naman nag-iisip na si Pablo at Silas ay Diyos o mga Diyos na sila. Pero niluhuran sila, mga kaibigan at mga kapatid. So, kung ang
tanungin natin ay yung tungkol sa turong Katoliko. Ano ba ang turo sa Katoliko tungkol sa Acts 16:29 at 30 na si Paul at Silas ay niluhuran? Luhod ba yon na ang ibig sabihin ay pag-divinize o ginagawang Diyos si Pablo at Silas sa luhod na yon? Hindi, mga kaibigan, mga kapatid. Basahin niyo ang talata na yon. So, ibig sabihin, hindi lahat na uri ng pagluhod ay pagluhod na iniisip natin na Diyos na ang hinaharap natin sa ating pagluhod. Depende kasi yon sa ating emosyon at damdamin. Kung lumuluhod tayo sa isang larawan na ang damdamin natin ay parang Diyos na natin ang larawan na linuhuran natin, yun ay hindi na maganda. Paggawa ng ibang Diyos na yon, mga kaibigan at mga kapatid, at salungat yon sa aral ng Biblia. Salungat yon sa mga utos ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Klarong-klaro yon. Huwag tayong gagawa ng ibang mga Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So kung luluhod tayo sa harap ng rebulto, na ang ibig sabihin sa ating pagluhod ay paggawa nitong Diyos, inisip nating Diyos ang rebulto sa ating pagluhod, o ang ating emosyon ay talagang parang Diyos na ang linuhuran nating larawan. So masama iyon, mga kaibigan, mga kapatid. Pero kung ang damdamin natin, ang ibig sabihin sa pagluhod natin ay respeto lang o veneration lang, no, sa turong Katoliko, ay hindi yon masama. Hindi po kasalanan yun, mga kaibigan, mga kapatid. Basahin ninyo ang Acts chapter 16 verse 29 at 30 na si Paul at Silas ay linuhuran pero hindi luhod na pagpakadiyos, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi yon luhod bilang Diyos. So hindi yon masama. Respeto lang. So yung paghalik natin sa larawan, yun din ang ibig sabihin. Respeto, dahil minahal natin ang may-ari ng larawan, pero hindi natin inisip na yung larawan ay Diyos. Hindi yun masama. Naalala ko yung isang hindi Katoliko na nagtanong sa akin doon sa plaza, dahil meron kasing sharing sa ating plaza dito sa ating plaza dito sa Dipolog. Every Saturday, kung may time tayo, may panahon tayo, sasali tayo dyan, mga kaibigan, mga kapatid, dahil hindi tayo namimili ng mga tao na kausapin sa ating paghahayag ng mga katuruan ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. So, yung sumali tayo, mga kaibigan, mga kapatid, naalala ko yung may hindi Katoliko na nagsasabi na tayo daw mga Catholic faith defenders o nagdepensa sa mga aral Katoliko, iiwas daw tayo kapag ang issue na tungkol sa larawan, na yung pagluhod natin sa harap ng rebulto, hindi daw ibig sabihin na ginawa nating Diyos ang mga rebulto. Yun naman talaga ang turo ng ating mga kaparian. Yun naman talaga ang turo ng ating simbahang Katoliko. Na kung luluhod tayo sa harap ng larawan, ay hindi yun ibig sabihin ginawa nating Diyos. Respeto lang ito o veneration lang ito. Sabi sa kaibigan ko yung hindi Katoliko na nakausap ko, natandaan ko, sabi niya, yung paghalik daw sa rebulto, yun daw, very clear na ang damdamin natin sa rebulto ay parang Diyos na. Yung hinahalikan, dinadasalan, di ba? Pagpaka-Diyos na yun.
Ginawa na nating Diyos ang mga imahe. Mga kaibigan at mga kapatid, natandaan ko rin kung paano ko sinagot yung kaibigan ko na yun na hindi Katoliko. Sinabi ko sa kanya, halimbawa, Brad, kung ang isang lola o ang hindi ko na natandaan kung ano ang example ko, anong specific example na sinabi ko sa kanya noon. Basta magkatulad lang ito sa sinabi ko sa kanya noon, mga kaibigan, mga kapatid, na isang halimbawa ba na kapag ang ina ay hinahalikan niya ang kaniyang anak, o di ba ang isang asawa ay humahalik sa kaniyang partner o sa kaniyang husband, anong ibig sabihin sa halik na yon? Ginawa ba yung ina na sinabi ko na humahalik sa kanyang anak, ibig ba sabihin na ang kanyang anak ay ginawa niyang Diyos dahil hinahalikan niya? Hindi. At saka yung asawa na humalik sa kanyang husband o sa kanyang asawa, ibig ba sabihin na ginawa niyang Diyos ang kanyang partner o kanyang asawa dahil hinahalikan niya? Hindi. Dahil depende yon sa ating damdamin. Hindi kasi lahat na paghalik natin sa isang bagay ay inisip na natin o dinadamdam na natin na Diyos na yon dahil hinahalikan natin. Depende yon sa ibig sabihin natin. Depende yon sa damdamin natin. Iba kasi ang ating damdamin kapag ang asawa ay halik sa kanyang asawa. At saka yung ina na humahalik sa kanyang anak. Iba po yung damdamin na yun, mga kaibigan, mga kapatid. So, totoo na kami mga Katoliko, humahalik kami sa mga ribulto ng mga santo, ang ibig sabihin ay pagmahal at saka pagrespeto. Hindi yon dahil hinalikan namin na ginawa na naming Diyos. Kung tinuro pa sa aming mga pari na Diyos ang mga larawan na yon, at saka na kayo mag-judge o maghukom ng ganun, mga kaibigan, mga kapatid. Pero kailanman ang simbahang Katoliko ay walang turo na ganun na ang mga larawan ay Diyos. Kaya kung meron kaming ginawang paghalik at pagluhod sa mga bagay na ito, ang ibig lang po sabihin na yon, mga kaibigan, mga kapatid, respeto at pagmahal. At saka especially yung sa mga santo katulad ni San Vicente na lumuluhod tayo dahil nirespeto natin sila, minahal natin sila dahil sila ay tunay na mga Kristiyano bilang huwaran ang kanilang pagkakristiyano noon. At parang ginawa natin silang mga bayani sa pananampalataya natin. Katulad ni Dr. Jose Rizal, ginawa natin ng ribulto o monumento. Ano bang ibig sabihin yon? Mga kaibigan at mga kapatid, dahil isa siyang bayani, para makilala siya na siya ang ating bayani, hindi makalimutan, ginagawan natin ng ribulto o larawan. Ginagawan pa natin ng libro si Dr. Jose Rizal para hindi malimutan. Pero hindi ibig sabihin na ginawa natin yon dahil inisip na natin o dinadamdam na natin na Diyos na si Jose Rizal. Hindi po ganon. So, isang prueba rin yon, isang proof rin yon na hindi lahat ng mga ribulto ay Diyos-Diyusan. Dahil kung lahat ng mga ribulto ay Diyos-Diyusan, kahit na yung mga born again na hindi mga Katoliko ay nagkasala dahil hindi tinupad yung utos ng Biblia na lahat ng mga Diyos-Diyusan ay ano bang gagawin nito, mga kaibigan, mga kapatid? I-destroy. Huwag tayong hindi natin pababayaan yung mga Diyos-Diyusan. Talagang burahin natin yan sa harap natin. Talagang gibain natin ang monumento ni Rizal dyan sa ating plaza kung lahat ng mga ribulto ay Diyos-Diyusan.
So hindi natin giniba ang monumento ni Dr. Jose Rizal nandyan sa ating plaza dahil hindi lahat ng mga rebulto ay Diyos-Diyusan, di ba mga kaibigan, mga kapatid? So yan din, kung ginawa natin ng monumento o rebulto si Dr. Jose Rizal bilang bayani lang, imagine, no? Ating ginawa ng monumento si Rizal na isa lang siyang bayani sa ating maliit na bansang Pilipinas. Now, how much more sa mga bayani natin sa pananampalataya, sa mga santo. So kung binigyan natin si Rizal ng papuri sa pamamagitan ng paggawa ng monumento, how much more sa mga bayani natin sa pananampalataya. Kaya nga, ang Katoliko, dahil naisip niya sa aral ng Katoliko na mas bigyan natin papuri ang mga banal dahil ang kanilang kabanalan, ang kanilang kabayani, no, mga kaibigan, mga kapatid, ay pang universal. Hindi lang para lang sa bansang Pilipinas. Ang kaniyang ano ba? Hirapan tayo sa Tagalog kasi mga kaibigan, mga kapatid, so hindi natin masalita agad. So I hope na naintindihan ninyo ang ibig nating ipahiwatig, mga kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan at mga kapatid, siguro sa susunod na linggo, magpo-focus tayo sa mga bersikulo ng Biblia. Maraming mga bersikulo babasahin natin. Dahil ngayon, nakapokus lang tayo sa explanation. Okay, ilan lang mga bersikulo ang binigay natin sa inyo ngayon. Sa susunod na linggo, talagang ibahin naman natin. Ang padamihin natin ay yung mga bersikulo, hindi ang explanation. Babasahin natin sa susunod na linggo kung papayag pa rin ng Panginoon na magpatuloy ang ating panatuntunan. Ibigay ko sa inyo ang mga talata ng Biblia, kung ano ang maraming mga talata ng Biblia na bilang nagbigay sa atin ng proof ba o yung patunay ba o ano ang mga patunay natin sa Biblia na talagang ang ating pananampalatayang Katoliko ay hindi po nagkakamali sa mga katuruan niya, mga kaibigan at mga kapatid. So, wala na tayong oras. Talandaan lang ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, na ang tungkol sa imahe at rebulto, hindi ito masama kung sa tama lang natin ginamit ito. Pero kung mali ang ating paggamit sa mga larawan na ito, hindi na ito mabuti. Katulad ito sa pera. Ang pera, hindi naman masama kung gagamitin ito sa wasto. Pero kung gawin natin ang pera na parang Diyos na, ito'y masama na. Ganun din sa larawan. Kung ang larawan, gagawin nating Diyos, masama na ito. Pero kung tama lang ang ating paggagamit sa mga rebulto at larawan na ito, hindi ito masama. At ang ating simbahang Katoliko ay wala pong turo. Kailanman, hindi po nagtuturo ang simbahang Katoliko na ang mga rebulto ay Diyos. So hindi po mga Diyos-Diyusan ang mga larawan natin sa Katoliko. Mga kaibigan at mga kapatid, hanggang sa susunod na linggo, itong kapatid na Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas, kasama ng ating mga kapatid sa technical side, Danny Ludo Tax Ilumba, sa lahat ng ating mga kaibigan dito sa RMN Dipolog. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
radyo mo nationwide. 3-season sale promo at ProSight Optical Incorporated, the professional eye care provider. 345 pesos only for complete eyeglasses, solo or doble vista. 5 to 80% discounts on selected signature frames with free computerized eye examination and blood pressure taking. At ProSight Optical Incorporated, we have the complete varieties of quality lenses and signature frames. Ang ProSight Optical Incorporated, malagaron og maabi-abihon nga optika.